Mga kwentong pambata. Ang Mahika ng Oras. Matagal na ang nakalipas noong ika-16 na siglo nang tumanggap ng regalo si Prinsesa Chantra ng Imperyong Amani, isang sundayal. Hindi ba ito maganda, aking anak? Oo naman. At nais kong mahalin pa ito ng masidhi, Ama. Ang aking anak ay hindi ngumiti ng matagal sa pagkakaalala ko, Gyasi. Pakiusap iyong kamahalan, ngunit ang prinsesa ay nagdurusa sa isang bagay na hindi pa naiintindihan natin. Nang gabing iyon, umalis si Prinsesa Chantra sa dilim ng gabi upang pumunta muli para makita ang sundayal. Ikaw ay tunay na maganda, ngunit walang nakakaintindi sa kung ano ang nakakaapekto sa akin. Ako ang prinsesa ng kahariang ito. Meron akong daan-daang mga katulong at maaari akong magkaroon ng kahit anong makita ko. Ngunit ano ang mabuti sa buhay na ito kung walang kalayaan? Hindi ko maiwan ang palasyo kung wala ang mga gwardya ng aking ama. Mayaman ako ngunit itong lahat ay sa aking ama. Hindi ko pa nakamit ang alinman sa ito. Inaasahan kong isang ordinaryong buhay. Kung hindi lang ako ang prinsesa ng imperyo, magiging perpekto ang aking buhay kung makapagtrabaho ng buong puso at makamit ang tunay na karapat-dapat. Narinig mo yun? Gaano katindi ang kanyang kalungkutan dahil hindi siya karaniwan. Nakatuon siya sa maling bagay dito. Namimiss niya ang wala sa kanya, ngunit hindi pinapahalaga ng ginagawa niya. May plano ako. Ito ang mga espiritu ng oras at sila ang tunay na tagapagsalaysay ng bawat kwento. Kinabukasan ay may dumating na isang lalaki sa palasyo at ipinaalam sa hari na ang kanilang bayan ay nahaharap sa isang mahiwagang problema. Ang tubig ay nagiging buhangin. Ano? Magpadala para sa konseho, mayon din. Walang nakakalam tungkol sa dahilan sa likod ng tubig na nagiging buhangin. Samantala, hiniling ng hari kay Prinsesa Chantra na pamunuan ang misyon at magbigay ng tubig sa mga nangangailangan. Naisip ng hari na baka makalimutan ng prinsesa ang iba pang kailangan nila. Kaya't inilaan niya ang lahat ng kanyang mga gwardya. Nang gabing iyon habang kumakain kasama ang kanyang ama, inamin ni Prinsesa Chantra na hindi pa niya nararamdaman ang kasiyahan noon. Totoo iyon, mahal. Ngunit alam mo ba kung bakit posible para sa atin na tulungan sila? Dahil meron tayong kakayanang tumulong, meron tayong mga tauhan at ginto para magamit. Hindi natin dapat kalimutan kung sino tayo at subukang gamitin ang meron tayo upang makatulong. Umupo si Princess Chantra sa kanyang silid at naisip ang sinabi sa kanya ng kanyang ama. Paanong naging sobrang makasarili ako? Dapat akong magpasalamat na ipinanganak akong prinsesa. Palagi akong nakatuon sa mga bagay na wala ako kaysa sa meron ako. Ang mayamang buhay ko ay pwedeng makatulong sa nangangailangan. Marami pa akong magagawa sa pagiging prinsesa ng imperyo. Hindi ba maganda kapag sinimulan natin mahalin ang kanilang buhay? Ano? Alam mo bang sensitibo ako? Tayo na! Hindi na kailangan ng prinsesa ang ating tulong. At iyon, kung paano natutunan ni Prinsesa Chantra na gumawa ng maraming kabutihan gamit ang lahat ng meron siya. Ginamit niya ang kanyang mga mapagkukunan at ang kanyang mayamang buhay para ang perpekto ng buhay ay mapalitan ng luwalhati. Sa paglipas ng panahon, ang sundayal ay nagbago sa isang higanting orasan. Lahat ay nagbago maliban sa mga espiritu ng oras. Pagod na ako. Ang bahay na ito ay binebenta ng maraming taon ang nakalipas. Bakit walang interesado na sino man? Ama! Gusto ko ang bahay na ito. Oo, maganda, Connor. Well, ngayon na ikay maayos na. Baka pwede mo na akong bayaran at paalisin na? Sige ba? Paalam, sir. Magsaya ka sa iyong bagong bahay. Woohoo! Hay, paano magiging iba ang bahay na ito ngayon? Kung wala si Joanne, pareho pa rin para sa akin. Ha? Si James ay ama ni Connor, ngunit sila ay matalik na kaibigan gayon paman. Mahal nila ang bawat isa. Ngunit matapos mawala ang ina ni Connor na si Joanne, si James ay naging ibang tao. Nalulumbay siya sa kanyang asawa at kahit na mahal niya ang kanyang anak, nawala siya sa kanyang mga iniisip. Good night, Ama! Hi. Tumayo si James sa bintana at tumingin sa labas at nakita ang isang matandang mag-asawa na naglalakad sa kalye, magkahawak ang kamay. Tingnan mo kung gaano kasaya ang matandang mag-asawa.
Kailangan natin ng kasama para maging masaya. Hindi tama na kailangan kong mabuhay na mag-isa. Karapatan ko din maging masaya. Oh, ang aking pagkatalo, siya ay sobrang makasarili. Nalulungkot siya sa hindi pagkakaroon ng kasintahan. Kumusta naman ang anak na mayroon siya? Hindi ko ito makuha. Hindi! Malungkot siya para sa kanyang asawa. Kailangan nating mag-ingat. Ako na ang bahala rito. Nang gabing iyon, habang natutulog si James sa kanyang higaan, ang espiritu ay pumunta sa kanya. Matulog ka na para mabago natin ang oras. Magkakaroon ka na ngayon ng Joan, ngunit wala ang iyong anak. Tignan natin kung masaya ka. Tignan natin kung ngingiti ka pa. At iyon ay isang kakilakilabot na tono. Manahimik ka! Kinaumagahan, nagising si James sa dati niyang bahay. Nalilito tulad ng dati. Pumunta siya sa kusina at nakita ang kanyang asawa na si Joan. Joan! Bakit napakasaya mo ngayong umaga? Oh, well, hindi ko pa maalaala ngayon. Tiniyak ng mga espiritu na hindi naaalala ni James ang karamihan sa kanyang buhay. Lalo na si Connor. At hindi ko rin alam kung bakit ako nalulungkot ngayon. Siguro dahil 7 taon na tayo at wala pa rin tayong anak? Ano ang gagawin natin, James? Tama. Hays. Hindi ito patas. Nakakainis ito. Mabuti kaming tao at karapatan naming sumaya. Ano ang gagawin natin sa bahay at sa bakuran na ito kung wala tayong anak na maglalaro dito? Sa may bintana, nakita ni James ang kanyang kapitbahay sa labas naglalaro kasama ang kanilang anak. Tingnan mo kung gaano kasaya ang ating kapitbahay. Kailangan natin ng bata upang maging masaya. Hindi makatarungan na wala akong isa. Karapatan ko din maging masaya. Teka, nasabi ko na ito dati. Sa bahay ko, ang bahay na tinitiran ko kasama si Connor, ang anak ko. Nasaan ang anak ko? Huwag! Connor! Ama? Okay ka lang ba? Oh, anak, aking anak, patawarin mo ako. Sobrang makasarili ako sa aking kalungkutan. Nakatutok ako sa mga hindi ko kaya at patuloy kong binabaliwala ang meron ako. Ikaw ang gusto ko at kailangan ko, anak ko. Ama? Uminom ka ba ulit ng sobrang dami na tsokolate? Alam mo bang nagpapanervyos ito sa'yo? O hindi, tama ka. Ang aking mga daliri ay ninenervyos. O hindi. Sa palagay ko ay kikilitin ka nito. Tingnan mo, sinabi ko sa'yo na kaya ko to. Umiyak ka ba? Hindi. Hindi ako umiyak. Ikaw kaya. Sa loob ng ilang dekada, sa kasong ito, ang maganda sa lumang orasan ay tinanggal at ipinagpalit sa makabagong digital na relo. At ipinadala ito sa Paris upang masuot sa magandang kamay ni Amy. Sabihin mo sa akin, ilang taon na ba dapat tayo? Kasing tagal ng oras? Ngunit ang mga bagay ay nagbabago. Tingnan mo tayo. Si Amy ay ang pinakamatalino at magandang babae. Ngunit ano ang nakatuon sa kanya? Ang timbang niya. Ma! Mukha akong matabas sa damit na ito. Hindi ako pupunta sa party. Pagtatawanan lang nila ako. Totoo yan. Dahil sa palagay niya ay matabas siya sa lahat ng nakikita niya sa paligid ng payat na tao. Sa gayon ay nagkaroon ng ideya ang espiritu. Pinago niya ang bersyon ng oras ni Amy at tinanggal ang lahat ng mga payat na tao mula sa kanyang pangitain sa kalye. Kapansin-pansin ngayon ang nakikita ni Amy ay ang kanyang timbang at taas. Ngayon ay masaya siya. Lahat sila ay may kamanghamanghang mahabang buhok. At tignan mo yung akin. Gusto ko laging mahaba ang buhok. Ano? Sa palagay ko, kailangan nating tanggapin na natural sa pagkatao ang tutukan ang wala kaysa sa pahalaga ng meron sila. Malungkot ang espiritu ngunit sumang-ayon siya. Dinala niya ang lahat ng mga tao sa kalye at pagkatapos ay may mahiwagang nangyari. Wow! Ang kalye na ito ay puno ng mga tao na may kasing taas at timbang at lahat sila ay mukhang napakaganda. Napaisip ako kung iniisip lang ba nila ang timbang at ibaliwala ang kagandahan nila. Hindi ko napansin ito. Hindi ako nag-iisa. Ma, bumalik tayo at bilhin ang damit na yun. Sa palagay ko ay mataba ako, ngunit hindi naman ito nagpapapangit sa akin, di ba? Oh, talaga? Umalis tayo kaagad. Tinulungan mong kaluluwa na makita ang hindi nakikita. Habang sumusunod ang espiritu kay Amy, galing sila sa pader. Ito ay isang pader na itinayo gamit ang pinakamagandang bato.
ngunit isang bato ang nawawala. Bakit hindi nila ayusin ang pader at dagdagan ng bato? Baka gusto nilang ituro ang itinuro sa atin upang pahalagahan ang kagandahan ng mga bato na nariyan at hindi mag-alala sa isang nawawalang bahagi. Ay nako, may sinabi ka bang matino? Well, tayo ay ang mga mahika ng oras nang dahil sa oras ako ay matalino. Sa paglipas ng panahon, ang mga tao ay nawawala ang focus at nakatuon sa isang nawawalang aspeto ng kanilang buhay. Ang tunay na mahika sa buhay ni Prinsesa Chantra, si James at si Amy, ay hindi sa oras na nagbago ang mga espiritu, matapos nilang mapagtanto na ang kanilang buhay ay palaging perpekto. At ganoon din ang atin, ang kailangan mo lang gawin ay ituon ang focus sa magandang pader at hindi sa nawawalang bato. Ang isa ay dapat palaging nakatuon sa baso na kalahati na buo kaysa sa basong walang laman.